Kala ko, may camera kasi ron eh. Sige po. Ngayon po ay buwan ng Pebrero, love month po natin. Ay ang pag-uusapan natin ay tungkol sa pag-ibig. Ayan. Hindi naman po pag-ibig, kaya yung pag-ibig po sa Panginoon. Amen? Alam ko naman, doon na lang siguro kayo sa turning point o redefine ba kayo na yung topic natin. Ngayon po, yan pa, yung from toxicity to harmony o nurturing a healthy relationship with God. Yan. Yan po yung pag-uusapan natin na ngayong February, para po natin, no, makita natin na paano natin mapapangalagaan yung relationship natin sa Panginoon. Amen. Alam niyo po yung relationship natin ay hindi rin po nalalayo yan sa relationship natin sa Panginoon. Amen. Dapat atin ding pinalalago o pinayayabong inaalagaan nating malusog, matatag yung relasyon natin sa Panginoon. Amen? Ganun po dapat yung ating magiging sa buhay ay gagawin natin. Amen? Kaya po, siguro bago tayo magsimula, magtatanong lang ako, no? Yung mga in a relationship at yung mga mag-asawa na paano nila pinatatatag o inaalagaan na maging malusog yung kanilang relasyon. Yan. Sige, tanong natin si Ate Lori. Nanay, paano niya inalagaan ni Tatay Jerry yung inyong maging maayos? Ano? Inaalagaan. Paano alaga? Parang... Okay, sige. Si Ate Judy Ann, my ma'am, kahit malayo, paano mo inalagaan? Gano'n. Sige, yung magkakaroon, tingnan natin, paano kaya nilalagaan yung birthday girl, si Ate Robbie Ann? Ate Robbie Ann, kapag nagkaroon ka na paano mo ba alagaan ng iyong magiging partners in life? Susuportahan sa lahat ng naku, napakapalad naman ng lalaki ngayon, no? Susuportahan sa lahat ng pangangailangan. Ganun din dapat, pagdating sa Panginoon, ganun din dapat yung ipinapakita natin. Pero ang nangyayari po, di ba? Kasi pag sinabi nating healthy relationship, meron po tayong meron tayong nagdadamayan, di ba? Meron tayong trust sa isa't isa, meron tayong loyalty, pareho rin, deep connection doon sa isa't isa bilang mag-partners o yung mag-asawa. Yun po yung kinakailangan. Pero ang nangyayari po, nakikita natin, di ba? Sa pagkakaroon kasi natin ng relation doon sa opposite sex, ay almost same nga, sabi ko nga sa relasyon natin ng Diyos. Pero ang problema, minsan tayo pong mga Kristiyano, nagiging one way tayo or sabi nga yung parang parasitic tayo. Ibig sabihin ng one way, ibig sabihin, tignan nga, dito nga pala yung definition natin ng parasitic. Next slide, kuya. Yan. Sabi dyan, parasitic, exploiting the hospitality of others, depending on another or others for existence or support without making a useful or adequate return. Amen. Yan po yan. Sabi rito, ito raw po ay pagsasamantala sa mabuting pakikitungo ng iba. Di ba? Parang sa Diyos din yan. Gusto natin tayo lang yung laging minamahal ng Diyos, pero tayo, hindi tayo nagbibigay ng pagmamahal sa Diyos. Di ba? Parang tayo, gusto lang natin, lagi tayong humihingi sa Diyos, pero hindi naman tayo sumusunod sa Diyos. Ang tawag po doon, parasitic o one way lang. Yung ang nakikinabang lang, tayo. Pero yung Diyos walang pakinabang sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Di ba? Dapat, yun yung pag-uusapan natin, yung love natin dun sa ating Panginoon. Yan po yung diyan natin tutunguhin yung ating pag-uusapan. Basahin natin yung pinaka-message na, yung series text natin. Sabi rito sa Santiago 4:8, lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo, maglinis kayo ng inyong mga kamay, mga makasalanan at pabanalin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang pag-iisip. Dito makikita natin, sabi rito, yung lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Alam niyo po, yun po yung kinakailangan natin eh. Nagkakaroon tayo ng mga pagkukulang, dapat tayo yung lumalapit sa ating Panginoon. Ang problema, hindi natin ginagawa yung mga bagay na yon. Kaya nga gusto natin kasi
more on love yung pag-uusapan natin ngayon dito sa Panginoon. Yun yung pag-uusapan natin. Yun po yung nagiging problema natin. Sabi nga po natin dito, na nais nating maalagaan o madagdagan yung yung magandang relasyon natin sa Diyos. Amen? Yun yung gusto natin bigyan ng pagpapahalaga. Kaya ito po yung mga topic series natin. Yan. Ngayon pong araw na ito, love Him back. Then, second week, know Him more. Pangatlo, trust Him completely. At pang-apat, obey Him constantly. Amen? Ngayon, next slide. Ito po yung pag-uusapan natin. Yan, love Him back. Sabihin mo sa katabi mo, love Him back. Ayan. Sabihin mo yan sa Panginoon mo sasabihin yan, ha? Na tayo po ay magbalik tayo ng pagmamahal. Ibalik natin yung pagmamahal natin sa ating Panginoon. Basahin natin yung ating talata. Ang sabi ng 2 Thessalonians 3:5, at patnubayan nawa ng Panginoon ang inyong mga puso sa pag-ibig ng Diyos at sa pagtitiis ni Kristo. Amen. Yan po sa talata po natin yan. Amen. Sabi nga po rito, dapat nating mapadama sa ating puso na talagang mahal natin ang Diyos at nananabik tayo sa Kanya. Higit sa salita, ipakita natin ito sa pamamagitan ng aksyon. Diba? Kaya nga makita natin, yung ating mga pagmamahal sa Diyos, dapat po yan na ipapadama at yung kasabikan natin sa Kanya. Diba? Kung paano, diba? Doon sa relationship, kung paanong nasasabik tayo sa isa, lalo mga long distance relationship, o kaya matagal mo nang hindi nakikita, dapat ganon din po daw dapat sa Panginoon tayo pong mga Christian na ipinapakita natin yung mga ganong bagay. Sabi kasi ng unang, slide, sabi ng 1 John 4:19, tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Yan, di ba? Kaya nakita natin, kaya sabi ng talata kanina, lumapit kayo sa Diyos at lalapit sa inyo. Ang problema, di ba? Kasi tayo ang Diyos yung unang umibig sa atin, kaya natututo tayong umibig. Ang problema, yung pag-ibig natin sa Diyos, hindi natin napapakita. Amen? Mamaya makikita natin paano hindi natin napapakita yung pag-ibig na yon. Kasi mahalaga yon sa buhay natin bilang mananampalataya ng ating Panginoon. Amen? Ito po yung pag-uusapan natin. How can we repay the love that God has shown us? Diba? Paano natin masusuklian yung pag-ibig ng Diyos na ginawa sa atin? Amen. May pag-ibig ba? Mahal ba kayo ng Diyos? O mahal nyo ba ang Diyos? Meron bang magandang ginawa ang Diyos? Amen. Kaya dapat masusuklian natin yung mga bagay na yan. Amen. Kaya yung pag-uusapan natin dito, yung mga bagay yan, balik mo na kaya, yung mga bagay, remove, dalawang bagay lang pag-uusapan natin, nandun din sa talata na 2 Thessalonians, na paano paano natin mabibigyan ng pagsusukli o masusuklian yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang una nga, ayan, remove any obstacle from our heart that offends God. Ano ba yung mga bagay na nakasasakit sa Diyos? Alam niyo po ba nasasaktan natin ng Diyos sa ating mga buhay? Pero minsan hindi niyo nalalaman yung mga bagay na yan. Diba? Kasi dahil sa patuloy na ginagawa natin. Akala natin, pag ganun-ganun lang tayo, umaatin tayo ng gawain dito. Diba? Kaya minsan nakikita nyo, ang nagiging epekto niyan kapag hindi na nasasaktan natin ng Diyos, hindi nag-grow yung ating faith. Diba? Hindi nag-grow yung ating pananampalataya. Bakit? Kasi nasasaktan natin ng Diyos. Nahihirapan ng Diyos na makipag-niig o makipag-intimate sa iyo. Bakit na? Kasi nga na-open ng Diyos. Sabi ng talata, dolik mo kuya, doon muna. Hindi pa natin nababasa yung Tagalog eh. At patnubayan nawa ng Panginoon ang inyong mga puso sa pag-ibig ng Diyos at sa pagtitiis ni Kristo. Di ba? Sa English, bakit nilagay ko sa English? Dahil gusto kong bigyan yung word na direct. Kasi doon natin bibigyan pansin yung first point natin. Sabi diyan, now may the Lord direct your heart into the love of God and into the patience of Christ. Amen. Yung direct, next slide. Sige, lagay mo na kuya. Sa Greek word po kasi niyan, ang ibig sabihin niyan ay kateotainai. This means to clear away obstacle. Diba? Kaya makita natin, kaya yung unang puntos natin, para mabigyan natin, masuklian natin ng pagmamahal ng Diyos, sabi nga ito, remove any obstacle from our heart that offends God. Alisin natin yung mga bagay sa ating puso na nakasasakit sa Diyos. Diba, tignan nyo, doon sa mga may relationship, ang nun, bisan, diba, nakita nyo, pag nasasaktan nyo yung asawa nyo, o kaya kayo yung nakakasakit, minsan hindi nyo alam, kinikim-kim lang ng asawa nyo yun.
Di ba? Hindi nyo alam. Minsan, kaya pag nagalit yung minsan, parang bulkan yun. Sasabog na lang yun. Ganun din, baka ganun din sa ating Panginoon eh. Ang Panginoon, hindi nyo alam. Lagi nyo nasasaktan ng Panginoon, hindi nyo lang alam sa buhay nyo. Kaya ngayon, maiintindihan natin, para yung pamagat natin na alam, maibalik natin yung pagmamahal natin sa Diyos. Di ba? Nung una nating tinanggap ang ating Panginoon. Amen. Kaya dito, makita natin, hindi tayo pwede na mamahalin mo ang sanlibutan at mamahalin mo rin ng Diyos. Kasi sabi ng 1 John 2:15, ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiigrig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na talaga tayo nasa Kanya. Kaya makita natin, di ba? Yung sumusunod sa salita ng Diyos, sabi diyan, umiibig ng wagas. Tignan mo yung ginamit na term ng wagas. Ibig sabihin, talagang ibang big. Di ba? Kapag tayo pala sinusunod natin yung salita ng Diyos, hindi nasasaktan ng Diyos, hindi siya natin na-open. Sabi diyan, sa salita ng Diyos ay yun yung umiibig talaga natin ng wagas ang ating Panginoon. Amen? Kaya yan po yung mga bagay na pag-aaralan. Sabi rito, ano yung aalisin natin sa ating mga puso na nakakasakit sa Diyos? Ano ba yung mga bagay na dapat nating alisin? Na na-open ang Diyos sa atin. Una, yan, idolatry. Pag sinabing idolatry, ang definition yan, sabi, ang definition ng idolatry, ang pagsamba ng isang tao sa isang bagay maliban sa Diyos na para bang ito ay Diyos. Ito po ay literal na idolatry. Alam ko, wala na po rito merong mga Diyos-Diyosan sa bahay. At hindi na kayo sumasamba dyan. Kaya lang, bibigyan ko lang ng pansin na paanong ang Diyos ay na-offend o paano ang Diyos ay nasasaktan kapag sumasamba tayo sa Diyos-Diyosan. Kasi i-apply natin yan sa buhay natin ngayon eh. Ang sabi ng Exodus 23, doon muna kuya, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Diba? Doon kagad makikita mo kagad, ang Diyos nagsasalita kagad na pinakikita ron yung kanyang pagiging yung jealousy niya na merong pagmamahal. Dapat walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Diba? Doon kagad kasi pag meron ng ibang Diyos, meron ka na tawag, idolatry na yon. Sumasamba ka na sa ibang Diyos. Pangalawa, ayan, next slide. Ayan, sa Deuteronomy 7:25, sunugin ninyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan, huwag yung pagnanasaan ng mga pilak o gintong ginamit sa mga iyon, sapagkat ito ang magiging patibong sa inyo dahil iyon ay kasuklam-kusuklam kay Yahweh. Kaya makita nyo, nung araw, hanggang yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, kasuklam-suklam sa Diyos. Siyempre, pag kasuklam-suklam sa Diyos, ano yon? Nasasaktan ng Diyos. Di ba? Kaya nga nakita nyo, nung sila Moses, nung kinatagpo ng Diyos si Moises doon sa bundok, di ba? Tapos nasa baba sila Aaron. Habang wala ang Diyos, di ba? Kausap niya si Moises, gumawa ng Gumawa ng yung guya. Ba? Pinagsama-sama nila yung kanilang mga ginto, kasi wala na raw silang Diyos na nasasamba. Ginawa nilang guya, galit na galit ang Diyos. Sabi niya, Moses, bumaba ka ron. Tignan mo yung aking mga anak, grabe may magagawa nila. Gumawa sila ng ibang Diyos. Kasi nakita nyo naman kung paanong inilabas ng Diyos ang mga Israelita doon sa Ehipto. Tapos pagkakataon nun, sasabihin kagad nila na ito yung Diyos nila. Kaya sabi ng Diyos, galit talagang yung hinanakit ng Diyos doon sa mga Israelita. Kaya gano'n na lang sabi niya, kasuklam-suklam kay Diyos yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ngayon, alam ko, wala na tayo niyan. Dito tayo padako. Yan. Yung dapat nating alisin, yan. Yung modern day idolatry. Ano ibig sabihin yan? Serving, loving, desiring, or trusting anything apart from God to fulfill your needs. Sabi rito, itong modern day na idolatry, yung mga bagay, sabi rito, na ninamahal natin, ninanasa natin, para mapunan yung ating mga pangangailangan. Ibig sabihin, yung mga bagay dito sa mundo na ginagawa natin o pinagkakabalahan natin, para mapunan, ginagawa natin yun, na inuunan natin yun, maliban dun sa Diyos. Amen. Wala nga tayo, ito yung lumalabas ng mga Diyos-Diyosan natin. Amen. Kaya yun, dapat, na-open ng Diyos pag ginagawa niya yun. Kasi sabi nga, di ba, ayaw niyang magkaroon tayo ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Wala nga tayong Diyos-Diyosan ngayon, pero ito naman ang Diyos mo, pinalit mo naman sa Diyos to. Kasi pag merong isang bagay na mas binibigyan mo ng pagpapahalaga kero sa Diyos, idols na ang tawag po natin doon. Amen. Pagsamba na po sa Diyos-Diyosan yun. Amen. Next slide. Ang sabi nga ng Roman 1:25,
Tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila ang pinaglingkuran, ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Dito makikita natin, di ba? Yung ginawa ng tao, yun ay sinasamba ng tao. Sa halip na doon sa yung sa gumawa ng lahat ng bagay. Next, sabi pa sa Colossus 3:5, kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosa. Nakita nyo? Dito sa bagong tipan, nakita nyo, Colossus yan, yung pagiging greedy natin sa lahat ng bagay, pagsamba na sa Diyos-Diyosa yun. Kaya dito walang tinutukoy na yung rebulto, wala. Di ba yung imahe, ang tinutukoy na rito, yung pagiging greedy natin. Pagsamba na raw sa Diyos. Kasi nga, yung greedy ka, di ba yung kasakim ka, tinutuo mo yung oras mo ron eh. Nakatuon ka na lang eh. Kaya kinukonsider ng Diyos na Diyos-Diyosan yung mga bagay na yun. Amen? Next slide. Ayan. Ito yung 4 questions to ask to yourself to help you identify adults in your life. Ibig sabihin, ito yung madi-distinguish mo kung ang isang bagay ay dino-Diyos mo na. Maliban sa Diyos, di ba? Ito itanong natin sa sarili natin ito. Una, where do I spend my time? Saan ko ba inuubos yung aking oras sa araw-araw na aking buhay? Di ba? Yan pa. Where do I spend my money? Pag nagkaroon ako ng pera, sumahod ako, kumita ako, saan ko ba ginugugol ang mga ito? Pangatlo, where do I get my joy? Ang kasiyahan ko ba yung mga bagay na material na bagay o ang Diyos? Pang-apat, what's always on my mind? Ano ba yung laging nasa isip ko? Pag nandito ka ba, ang iniisip mo ba yung sinasabi ko? O iniisip mo yung trabaho mo bukas? O yung pag-aaral mo bukas? O yung iyong negosyo? O yung uutangin mo? Yung iniisip mo, nandito ka. Yung ba yung laging nasa isip mo? Ang tawag daw ron, pag gano'n yung nangyayari, yun ay nagiging idol mo. Pinapalitan mo na yung dapat sa Diyos na sasambay mo dun sa mga bagay na ginawa ng ating Panginoon. Amen? Next. Yan. Ito po yung mga bagay, di ba meron tayong 4 na question kanina? Kapag dun sa 4 na question, ito ang inuuna mo, itong 5 ito, ibig sabihin nagiging idol mo yon. Ngayon, ang point natin number 1, dapat alisin natin yan sa ating mga puso. Kasi kapag ginagawa mo yon, ang Diyos, hindi mo alam, nasasaktan siya, na-o-open siya. Pag ginagawa mo yung mga bagay na yan, yung the things we worship that may be removed from our heart, kapag ginagawa mo to, ang oras mo nandito sa pera, sa job, physical appearance, entertain family, ang oras mo, ang pera mo, ang kaligayahan mo, puro ito, hindi yung sa Diyos. Di ba? Yung iniisip mo lagi, ito, hindi yung sa Diyos, nagiging idol mo na yun. Yun yung sinasabi natin na modern day idolatry o idolatry. At yun yung dapat, yun yung gusto natin na mawala sa atin. Gusto natin maibalik yung pagmamahal ng Diyos, mabalik yung pagmamahal natin sa Diyos, at hindi ang Diyos hinanakit sa atin o masaktan natin ang ating Panginoon. Amen? Number 1, next. Pagsasamahin natin yung money at job. Sabi sa 1 Timothy 6:9, ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso. Hindi tandaan natin, masama bang yumaman, Kuya Bricks? Hindi, di ba? Hindi naman masamang yumaman eh. Di ba? Tatay Alex, masama bang yumaman? Hindi, pag ayaw nyo, bigyan nyo na rin pera mo sa akin. Di ba? Ang problema dyan, di ba? Yung nagnanasa daw yumaman, ano sabi? Nahuhulog sa tukso. Yun ang nagiging problema. Hindi naman masama. Kaya ang problema, marami natutokso kapag gusto natin yumaman ng yumaman. Bakit? At nasisilo sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin na nagtutulok sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Diba? Kapag ano kasi nga, ipinagpapalit mo na yung pera dun sa Diyos eh. Kaya nasabi ng Diyos yung mga bagay na yun. Kaya sabi niya sa 10, next slide, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan, dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapayuhatian. Paano natin i-apply sa pang-araw-araw na buhay natin? Ito, halimbawa na lang, di ba? Makikita natin, di ba? Yung nagnanasang iman. Minsan kasi, yung pera, ito na yung mas priority natin kaysa sa Diyos. Di ba?
Ito na yung nagiging priority natin kaysa sa Diyos. Diba? Mas inuuna na natin yung pera. Kaya ang tawag niya, di ba kaya sabi ng Diyos, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Ang problema, yung pera, trabaho, negosyo, nagiging pera na, nagiging Diyos mo na. Bakit? Dito ka na nakatuon, hindi ka na uma-attend ng mga gawain, hindi ka na nakakapagbasa, hindi ka na nakanalangin. Puro nasa isip mo, trabaho, pera, negosyo. Yun na lang yung nasa isip natin. Di ba? Pupunta ka na lang church pag gusto mo na lang. O alin ngayon ang inuuna mo? Di yung tungkol sa pera na. Ang nangyayari, hindi mo alam nasasaktan ng Diyos. Nasasaktan siya kasi niya, sabi niya, ayaw niya magkaroon tayo ng ibang Diyos liban sa Kanya. Diba kaya sabi niya, yung nagnanasang yumaman, nasasadlak, di ba? Nasasadlak sa bitag. Diba kaya nakita nyo, mayroong mga tao talaga sa mga Christian natin, na talagang pag nagkatrabaho, pag medyo dumadami yung pera, nalalayo sa pananampalataya. Kaya nga sabi ni David sa Panginoon, di ba? Kung gusto niya, kung maaari, sabi niya sa Panginoon, sana wag mo akong payamanin, dahil baka pag yumaman ako, pag marami na akong pera, makalimutan kita. Ganon talaga nangyayari. Pag wala naman akong pera, baka naman ako kumapit sa patalim, makakalimutan. Hindi na ako makakalapit sa'yo. Kaya gusto niya, average lang eh. Di ba? Kaya nga lumalabas doon yung word na contentment doon sa mga binibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya dito makikita natin, ito yung mga nakasasakit sa Diyos. Di ba? Minsan hindi natin napapansin, iniisip lang natin yung pera. Kailangan natin ng pera, kailangan natin kumain. Kaya lang, tandaan nyo po, ang Diyos yung pinaka, hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon eh. Amen? Next, physical appearance. Dito maraming kukontra rito. Di ba? Pag sabihin, ang physical appearance ba, sabi nga natin dito, yung to make us look better, younger, or look like favorite celebrity. Di ba? Kahapon sa couples, sabi po ni Pastor Ed Lapis, di ba? Sabi niya dapat sa mga mag-asawa, huwag niyo namang pababayaan yung buhay, yung physical appearance niyo. Di ba? Hindi porket mag-asawa na kayo, di ba? Hindi ka na nag-aayos, di ba? Pag-uwi ka daw sa bahay, amoy suka ka, di ba? Di ba? Huwag naman daw ganon. Di ba? Pero ang problema rito, minsan kapag yung physical appearance, nagiging na to, mas ipina-priority mo na to kaysa sa Diyos. Di ba? Halimbawa, tignan nyo, di ba? Sino mahilig magpaganda rito? Yung mga kababaihan. Amen. Sino na yung nagpaturo kay Joy? Di ba? Di ba? Minsan, di ba, sabi rito, di ba? Bakit karaniwan ang mga yon? Nagtatrabaho sila, marami atin sumasamba sa physical na, di ba? Karamihan yung mga babae talagang mahilig magpaganda talaga. Natural yun sa mga babae. Di ba? Na nakita natin, magpapariban, di ba? Magpapaturok para pumuti, umiinom ng gluta. Wala namang problema dyan eh. Mas maganda nga yan eh. Ang problema lang, tanong mo, nagbibigay ka ba sa Panginoon? Di ba? Inuubos mo na lahat dyan. Di ba? Hindi ka na nagigba kasi bakit? Mababawasan yung pampasexy, pampapuputi, di ba? Pang-rebad natin. Yun ang sinasabi natin na na-worship mo na yun eh. Nauuna mo na yun kaysa sa Diyos eh. Di ba? Hindi ba sa mga gawin natin mga kababaihan, mga kalalakihan, di ba? Yung mga lalaki rin na, meron ba mga lalaki rin nagpapaano, no? Meron din? Meron din ba mga nagpapabeauty rin ng mga lalaki? Di ba? Hindi naman masama po yan. Tandaan niyo po ito itong mga to hindi masama yan. Nagiging masama yan kapag inuuna mo lang yan kaysa sa Diyos. Kasi kailangan natin sa buhay yan eh. Ang problema lang, kapag inuuna mo yan, sabi ng Diyos, di ba, babalik ako lagi doon sa idolatry. Huwag kayong magkaroon ng Diyos maliban sa akin. Kaya nga ang definition ng idolatry, kapag merong isang bagay na mas binibigyan mo na ng pagpapahalaga liban sa Diyos, doon na nagkakaroon ng Panginoon. Kaya pag nangyayari yon, nasasaktan ng ating Panginoon, na-o-offend siya. Di ba? Kaya yung number 1 natin, sabi na remove natin itong mga to. Pang-apat, entertainment, social media, TikTok, ano pa ba? Instagram, Netflix. Di ba? Ano ba yung mga Di ba yung mga yan, bahagi ng buhay din for libangan. Kaya lang, kapag nandyan na lahat, di ba? Ang galing mo mag-TikTok, hindi ka man lang sumama rito mag-ministry ka para magano ka na lang. Di ba? Sama ka sa mga dance. Di ba? Ang galing natin pero nakita natin, di ba, yung mga bagay na yon, yung bang ibinubuhos mo na lang dyan. Yung buhay natin. Hindi ka na nakakadalo ng gawain dahil doon sa mga entertainment na yan.
Dahil nakapokus ka. Kaya nakita, ano nyo napansin nyo? Yung pumupokus ka rito, yung sa Diyos, kinakaligtaan mo. Parang sa Diyos, kung kailan lang pwede, doon ka lang pumapasok. Hindi ganon. Nasasaktan ng Diyos pag ganon. Hindi nyo lang alam. Kaya magtataka ka, yung buhay mo, yung buhay natin, hindi nagbabago. Nahihirapan ng Diyos na kausapin ka dahil nasasaktan ng Diyos doon sa mga ginagawa po natin. Pero tandaan nyo, hindi bumibitaw ang Diyos, mahal ka pa rin ng Diyos. Uulitin ko lang, hindi bumibitaw ang Diyos sa buhay natin kahit ginagawa natin yung bagay. Panguli, pamilya. Yan, dito meron controversial din. Di ba? Basahin natin yung talata. Ang sabi diyan ng Mateo 10:37, ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Si Jesucristo yung nagsasalita niyan. Di ba? Ano ba yung gustong palabasin ng ating Panginoong Jesucristo rito? Kinokontra niya ba yung pamilya na huwag nating mahalin? Kasi sabi niya, pag iniibig mo raw yung iyong mother o yung parents mo ng higit, tignan niyo yung word ng higit sa akin. Tignan niyo yung word na ginamit niya. Pag hindi higit, okay lang. Pero pag sinabi mo kasing higit, mas doon ang pagbibigay mo ng panahon, pera, oras at kaligayahan at kaisipan kaysa sa Diyos. Kaya nga merong ginamit na higit dyan eh. Pag sabihin, lampas, di ba? Mas yun yung priority mo. Idols mo na yun. Kasi ang pamilya, ang Diyos ang lumikha niyan eh. Di ba sa Genesis sabi niya, nilikha niya tayo ayon sa kanyang larawan, at tabi lumikha siya ng babae at lalaki. Di ba sabi niya, magpakarami kayo. Di ba pag sinabing magpakarami, magpakarami, magpamilya kayo, gumawa kayo ng bata. Doon na buo yung pamilya. O ngayon tapos sasabihin ng Panginoon, hindi karapat-dapat yung mga ama't ina sa kanya, tsaka yung mga anak. Pero ang binabanggit kasi dyan, meron diyang word na higit eh. Di ba kaya minsan yung sa pamilya natin, ang nangyayari kasi, mas binibigyan natin, di ba? Mas binibigyan natin pansin, yung nagbigay ay yung binigay kaysa doon sa nagbigay. Ba, binigyan tayo ng Diyos ng asawa, binigyan tayo ng anak. Sino ba nagbigay niyan? Ang Diyos. Pero kanino yung binibigyan mo ng pagpapahalaga? Yung regalo ng Diyos sa iyo. Nakalimutan mo na yung nagbigay. Naintindihan niyo pa? Nakalimutan mo yung nagbigay, yung Diyos. Unless na yung binigay na asawa sa'yo, hindi mo gusto. Diba? Yun lang ang problema. Pero siyempre naman, binigyan ka ng Diyos, binigyan ka ng anak. Tapos ngayon, dahil lang sa pamilyang yan, makakalimutan mo na yung pagsaserve mo sa Panginoon, binigyan ka na nga yan. Diba? Diba? Kaya nakita, sa trabaho, ganun din, babalik ko lang. Binigyan ka ng trabaho ng Diyos, regalo lang ng Diyos yun. Nung binigyan ka ng trabaho, nung binigyan ka ng negosyo, binigyan ka ng promotion, tapos, di ba, umihigit na, nakakalimutan mo na ang Diyos. Tumuon ka na lang doon mo na lang binuhos yung buhay, yung buong, yung oras, yung pera, yung panahon, doon mo lang inubang. Kaya ang tawag doon, idol. Yun po yung gusto natin na alisin natin. Amen? Kung meron po tayong ganyan, alisin natin sa ating mga puso yan. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen? Yan po yung sinasabi natin na yung mga modern day idolatry. Amen? Next. Pangalawa, yung nakasasakit sa Diyos, disobedient to His command. Diba? Kapag tayo po ay nagiging pasaway, hindi tayo sumusunod sa mga utos ng Diyos. Basahin po natin yung ating talata. Sabi diyan sa John 14:23-24, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig nyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Kapatid, dito makikita po natin, sabi diyan, ang hindi tumutupad o hindi sumusunod sa salita ng Panginoon ay hindi umiibig sa akin. Kaya makita natin kapatid, kapag hindi natin sinusunod yung mga utos ng Diyos, ibig sabihin hindi mo iniibig ang Diyos diyan. Kala mo lang nandito ka, pero sa totoo lang, dahil hindi mo sinusunod yung kanyang mga utos, hindi mo siya mahal. Diba? Hindi mo siya mahal. Puro parang pakitang tao lang yung ipinakikita natin. Kasi kung talagang mahal mo siya, susundin mo yung mga utos. Diba? Susundin mo yung mga utos. Kasi yun yung binabanggit niya, diba?
Kaya dito makikita natin, yun yung mga bagay na nagpapakita natin na dapat sinusunod natin ang utos doon. Pero alam niyo po, ang utos ng Diyos kasi, tinignan ko po, nagbasa po ako, tinignan ko kay Google, na ang salita ng Diyos, ang command ng Diyos sa Bagong Tipan, 1,050, sa Lumang Tipan, 613. Kung iisa-isahin natin yan, baka umabot na ng family day, ay hindi pa tayo tapos. Amen? Kaya dito lang po natin itutuon. Next slide. Ayan, sa greatest commandment of God. Amen. Sino nakakabisado nito? Bibigyan natin ng masigabong palakpakan. Ayan, the greatest commandment. Yung dalawang utos ng ating Panginoon. Basahin po natin. Ayan. Jesus replied, love the Lord your God with all your heart. Tignan niyo yung ginagamit with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and greatest commandment. Yung unang commandment ng Diyos, nakatuon lahat yan saan? Sa Diyos siya nakatuon lahat. Kinompress lang ni Christ yung 10 utos mula doon kay Moses. Diba? Kinompress niya lang lahat. Basahin niyo lahat yung 10 commandments, pag binasa niyo po yun. Yung unang 5, o hanggang 4 o 6, tungkol sa Diyos ang tinutukoy ron. Pagdating doon sa mga 6 to 10, para sa tao na yon. Kaya to sa second, sabi niya, and the second is like it. Love your neighbor as yourself. Yan. Dito lang tayo tutuon. Dito sa greatest commandment ng Panginoon. Kapag dinidisobey daw po natin ito, nasasaktan ng ating Panginoon. Amen? Nasasaktan siya kapag dinidisobey natin yung utos. Tignan natin, ano-ano ba yan? Una, doon muna sa Diyos. Next. Yan. God's command about loving Him that we don't follow. Una, yan, attending church fellowship. Utos ba ng Diyos yan? Sabi po ng Hebreo 10:25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon. Kaya anytime na hindi ka uma-attend, nasasaktan ng Diyos. Kasi wala, inahanap ka niya eh. Kasi gusto niya lagi tayong nandito. Di ba? Binigyan ka niya ng 6 na araw magtrabaho, yung araw ng linggo naman, ibigay mo naman sa Kanya. Di ba? Nakita niyo ang Diyos nasasaktan niya pag sabi niya, anak, may 6 na araw ka na para sa sarili mo yan. Yung isang araw, bigay mo naman sa akin. Di ba? Kaya pag hindi ka niya nakakita rito, masama, na-open ng Diyos, nasasaktan siya. Ibig sabihin, bakit? Ano nangyayari yun? Nagiging idol mo na yung pinagkakaabalahan mo. Kung trabaho man yan, negosyo man yan, pera man yan, physical appearance, sa pamilya man yan. Di ba? Parang doon ka napunta eh. Di ba kaya sabi niya, gaya ng nakasanayan sa iba, sa halip palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo ngayon nakikita natin malapit ng araw ng Panginoon. Next. Ayan. Ito po yung mga bagay na kapag hindi natin ginagawa, nasasaktan natin ang Panginoon. At ito yung dapat na aalisin natin para hindi masaktan ang Panginoon. Sabi diyan, personal prayer to God. Command ba ng Diyos? Sabi diyan, Lucas 18:1, isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag wala ng pag-asa. Kasi makita natin, di ba, gusto ng Diyos lagi niya tayong kinakausap eh. Tignan niyo, di ba? Kayong mag-asawa, subukan niyo po na bihira lang kayong mag-uusap. O kayong mga mag-syota, mag-jowa, subukan niyo bihira lang. Kasi ang Diyos gusto niya lagi kayong nag-uusap. Di ba? Lalo na kahit mga long distance relationship, gusto niya laging nag-uusap. Diba, binigay ko na yung telephone number ni God. Tumatawag na ba kayo? Diba, binigay ko na yung telephone number eh. Ano ba yung telephone number? Siya nilista mo yata sa palad mo eh. Diba, Jeremiah 33. Kung tatawag ka sa akin, ano sabi niya? Sasagot ako. Hello? Ang Diyos, diba, pag tumawag ka ron, diba? Pag denial mo yan, Jeremiah 33 verse 3. Diba? Hindi yan magsasabi, the number you dial is not yet in service. Hindi yun. Pag tumawag ka ron, sasagot agad. Hello, Shano, kamusta? Sasagot ka agad yun. Ang problema, wala yun. Di ba? Kaya, ayun, nasasaktan ng Diyos, hindi ka na tumatawag sa Kanya. Di ba? Hindi niya alam kung sino-sino baka tinatawagan natin. Amen. Next. Pangatlo, reading the Bible. Utos ba yan? Sabi dyan, 2 Timothy 3:42, ngunit ikaw magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo. Kinakausap ni Paul si Timothy. Diba? Sabi niya, magpatuloy ka. Ano ba yon? At matibay mong paniwalaan sapagkat kilala mo ang mga nagtuturo nito sa'yo. Next. Sabi diyan,
Next slide, kuya. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Yan, di ba? Kasi minsan akala natin ang Kristiyano parang hanggang linggo lang eh. Di ba? Akala natin hanggang linggo lang, okay na, hindi po. Kaya mahirap maging born again, di ba? Mahirap po ba? Diba? Marami talaga, pero mainam yan. Amen? Next, sabi dyan, soul winning and discipling. Matthew 28:19, kaya tumayo kayo, gawin yung alagad ko, mga tao sa lahat ng mga bansa, bautisma nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Next, sabi pa dyan, Christ is seen in our lives. Gayon din naman, dapat yung paliwanagin ng inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong Amang nasa langit. Yung mga 5 yan na binigay ko, yan yung mga command ng Diyos para sa Diyos, para sa Kanya. Ang sabi niya dito sa uli, dapat sa trabaho nyo, sa school nyo, saan ba kayo? Sa pamilya nyo, do sa barangay nyo, dapat nagliliwanag daw tayo. Di ba? Napapakita na, ibig sabihin, nakikita yung pagiging born again natin. Di ba? Sabi dyan, yung naluluwalhati yung Ama. Kaya sabi niya, dapat maging ganun po tayo. Diba? Pag sa school, di ba, kilala tayo sa school, itong natin, classmate natin na to, kaya mo, bait-bait niyan. Di ba? Lagi akong bait ba? Nakikita si Christ doon sa buhay natin. Kaya sabi doon, di ba, sa uli dyan, napapapurihan ng Amang nasa langit. Amen? Kaya po yung 5 yan, dapat po yung mga 5 yan ginagawa. Kapag hindi natin ginagawa yan, nasasaktan ng Diyos. Kaya yun dapat, tanggalin natin yung mga bagay na yun. Di ba? Alisin natin yung mga bagay na hindi tayo uma-attend, hindi tayo nananalangin, ano pa ba? Hindi tayo nagbabasa ng Bible, ano pa, di ba? Hindi nakikita si Kristo sa buhay natin, hindi tayo nagagang salito. Dapat, alisin natin yung mga bagay, dapat gawin natin yung kung ano yung utos ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Yung sa tao naman, ayan, yung sa tao naman, God's command about loving our neighbor that we don't follow. Unang utos ng Diyos, love your enemy. Amen. Mahal niyo ba yung iyong kaaway? Amen. Sino may kaaway dito? Taas ang kamay. Ayan. Si Shano. Sino kaya kaaway ni Shano? Lucas 6:27-28. Subalit sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway. Amen. Sino mga troublemaker dito? Yung mga nagsisimula lagi ng away. Di ba? Sabi dyan, at gawan ninyo na mabuti ang mga napupot sa inyo. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nangaapi sa inyo. Yan yung command ng Diyos sa tao. Diba? Pero ang ginagawa natin, di ba, hindi. Pagkaaway, talagang kinakaaway talaga natin. Pag ginagawa pala natin yon, nasasaktan ng Diyos. Di ba? Nasasaktan ng Diyos kasi yun yung command niya yun eh. Inutos niya sa atin na tayo yung mga Christian, kapag may mga kaaway tayo, gagawan sila natin ng mabuti. Amen? Pero ganun ba tayo? Parang hindi, no? Ayaw nyo nang maging born again, no? Hindi, ayoko na mag-born again, di ba? Kasi yung mga kaaway ko, di ba, hindi pwede. Hindi sila ubra sa akin, hindi pwedeng ganun po. Kasi yan po yung pagiging. Next, sabi pa dyan, don't judge. Huwag daw tayong judgmental. Sino mga judgmental dito? Sabi niya, huwag kayong humatol, batay sa anyo, kundi humatol kayo batay sa matuwid na pamantayan. Command ng Diyos dyan sa atin. Bilang mga Christian, sabi niya, huwag tayong hahatol. Ba, nakita lang natin yung tao, ba, maraming tato. Ay, naku, mukhang gusto ah. Tapos nakita natin yung kapitbahay natin, lagi nagiinuman. Impyerno na yan, mga kapitbahay natin. Araw-araw na lang, nagiinuman. Diba? Sinasabihan kagad na impyerno na kagad, baka mamaya mauna ka pa ron. Huwag kayong hahatol. Hindi mo alam, baka mamaya maging pastor din yung pinaka-naglilid doon, yung nangunguna sa tagay doon, maging pastor yun, magulat ka pa. Di ba? Kaya huwag natin humatol, di ba? Ang hatol, ang Diyos lang ang pwedeng humatol. Amen? Kaya doon, command sa atin ng Panginoon, huwag tayong humatol. Kapag tayo'y humahatol, nasasaktan ng Panginoon. Amen? Next, practice forgiveness. Sabi, dapat practicein natin ito na marunong tayong magpatawad. Matthew 18:21-22, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko bang patatawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin? Ang sagot po, 7 beses po ba? Sabi ni Pedro, sabi hindi. Sinagot siya ni Jesus, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Amen.
Kaya dapat i-practice natin yung forgive. Pag merong nagkasala sa atin, patawad lang lagi ng patawad. Bakit? Ikaw nga, pinatawad ka rin ng Panginoon eh. Diba? Nilinis ng Panginoon ng iyong mga kasalanan. Diba? Kaya huwag tayong magtatanim ng sama ng loob. Pag may nagkasala natin, patawarin nyo lang. Pastor, nakakaano na eh, ba? Sobrang-sobra na, Pastor. Pag 69 na siya, isa na lang, 70 na siya eh. Diba? Hindi, kahit na. Yung 70, hindi literal na number yan. Sinasabi lang ng Diyos dyan, hanggat nabubuhay ka, magpatawad ka. Pag umabot ka ba ng 70 ulit na 7, hindi ka na magpapatawad doon, gano'n ba? Hindi. Parang exaggeration word lang ni Christ yan. Na pag nagpatawad tayo, walang ano yun. Sabi niya, hindi lang 7, 70 ulit na 7. Ibig sabihin, hanggat meron kang tao na nagkasala na kinakailangan na patawarin mo. Amen. Kaya po, practice forgiveness po. Next, be merciful, maging mahabagin tayo. Lucas 10:37, ang taong tumulong sa kanya, tugunan dalubhasa sa kautusan. Kaya't sinabi sa kanya, Jesus, kung gayon, humayo kayo at ganun din ang gawin. Ito po yung sa Samaritan. Yung sa Good Samaritan. Ba? Yung sabi niya, na maging maging mahabag, di ba? Tinanong diyan kung sino yung kanyang kapwa yung tinulungan. Sinabi niya yung Samaritano. Kaya dapat maging mahabagin din tayo. Next. Honor your mother and father. Ayan, doon sa mga kabataan to. Kayo po ba'y ginagalang niya inyong mga nanay at tatay? Mga kabataan, sabi rito, igalang niyo ang inyong ama at ina at ibigay mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Amen. Mahal niyo ba yung mga magulang niyo, mga kabataan? Mahal niyo po ba? Barang hindi Mahal niyo po ba? Igalang niyo yung nanay at tatay natin kahit ba, Pastor hindi ka galang-galang yung parents ko Hindi ako pinaaral, pinabayaan ako. Paano kung igagalang yon? Di ba? Lagi akong binubugbog. Igalang nyo pa rin yun ang utos ng Panginoon Meron din time, mamaya makikita nyo na, meron din time doon sa mga magulang natin na yun, na mababago rin yung buhay nila. Kasi hindi maganda na hindi natin ginagalang yung ating mga magulang. Amen? Yan po yung mga command ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan nga po natin ng Diyos. Amen? Yan po yung sinasabi natin mga kapatid, na dapat na gagawin natin. Kapag hindi natin ginawa yan, kapatid, diba? Ang Diyos nasasaktan natin. Kapag hindi natin ginagala. Iba yung binanggit ko lahat, kapag yung negative side nun yung ginagawa natin, nasasaktan ng Diyos. Kaya dapat hindi natin dinidisobey yung mga command ng Diyos na ito sa Diyos at yung sa tao. Amen? Pangalawa at panguli, imitate the patience that Christ endured. At sabi sa 2 Thessalonian, at patnubayan nawa ng Panginoon ang inyong mga puso sa pag-ibig ng Diyos at sa pagtitiis ni Kristo. Ayan. Yung pangalawa po natin, tularan po daw natin yung pagtitiis na Kristo sa buhay. Amen. Kaya makita nyo po yung buhay Kristiyano natin, talagang mahirap Nakita yung binanggit natin kanina, di ba? Mahal. Yun lang mahalin ng kaaway, ang hirap na nun Di ba? Yun lang yung mahalin na kaya nakita nyo, bilang isang Christian, pag nakikita mo, parang ayaw mo na pero ito yung lahip natin Pero bakit? Ano ba sinabi ni Christ? Next slide. Sabi po dyan sa Peter, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat nyong lubos na tularan. Kayong pala. Nung tayo naging born, tayo naging Christian, tinawag tayo ng Diyos, nung nagtiis si Christ, dapat ganun din pala tayo. Kaya pala sineparate tayo ng Diyos sa mundong ito. Na wag mong mahalin mo ang iyong kaaway, igalang yung mga anak, di ba? Yung binabanggit natin tungkol sa tao. Kasi si Christ nag-suffer Di ba? Nagtiis daw siya. Kaya nga dapat sabi niya, tularan daw po natin yung mga ginawa po ni Kristo. Kasi si Kristo po yung isang magandang halimbawa na nagtiis para sa atin. Tandaan nyo, nagtiis siya para sa atin. Di ba? Kaya sabi niya, dapat tayo rin ngayon nandito bilang mga Kristiyano, bilang mga followers of Christ, magtiis din tayo doon sa mga bagay na nangyayari dito sa atin sa mundo. Amen? Tingnan natin, next slide. Ito yung magandang halimbawa. Sabi na Hebreo 12:1, kaya yamang napapabalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin at tumakbo tayong may pagtitiis
sa takbuhing inilagay sa harapan natin. Kaya nakita nyo yung buhay natin, di ba? Si Kristo yung magandang halimbawa natin. Next, ang sabi pa sa 2, pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan, ay tiniis niya ang krus, hindi inalintana ang kahihiyan, at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Tignan niyo po yung tiniis ni Christ para sa atin. Malinis lang yung kasalanan natin. Tiniis niya na siya'y mapako sa krus. Diba? Kaya nga dito makita natin, yung pagmamahal ng Diyos sa atin, hindi ba natin susuklian yun? Hindi ba natin tutumbasan yun? Kaya yung una natin, dapat alisin natin yung mga kung ano yung nakaka-open sa Diyos. Pangalawa, tularan natin yung pagtitiis na ginawa ni Kristo. Ano ba yung mga halimbawa na gusto nating sundan? Yung binanggit sa Peter. Next slide. Ayan. Number 1, he never sinned. Ang Diyos ni minsan hindi nakagawa ng kasalanan. Ang sabi niya, 1 Peter 2:22, nakita niyo yung kanina, di ba? 1 Peter 2:21, nasabi niya, tularan yung pagtitis. Ano yung mga yon? Binanggit niya pagdating sa 22. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan. Amen? Kayo po ba, paano mo masasabi na ang isang tao ay nagpapatuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan? Paano niyong makikita na kapag ang isang tao, tuloy-tuloy pa rin, Tatay Mario? Kapag ang isang tao nakita mo ay nagpapatuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan. Ano na? Hindi siya nagbabago. Tignan natin, sunod na slide. Next slide. Ayan. There is no feeling of fear or guilt. Hindi siya nakararamdam ng takot o guilt sa kanyang buhay. Di ba? Halimbawa, hindi siya umattend. Wala man lang takot. Ibig sabihin, nagpapatuloy pa rin yung taong yun sa pagkakasala. Diba? Wala siyang katakot-takot. O manood siya ng mga pornography. Walang nararamdamang takot, fear. Alam niyo, balik ko lang, diba, nasabi ko na noon. Ako, sabi ko nga doon na ito lang yung kaya kong maipagmalaki sa inyo na sa buong buhay ng Kristiyano ko, hindi talaga ako uma-absent pagdating ng Sunday. Mula nung na-born again ako noong 1989. Ang pinaka-absent ko lang yan, pag minsan uwi kami ng Batangas. Pero yung a-absent ng walang kadadahilan, baka kahit nga pag umuwi kami ng Batangas, natatakot na kagad ako, ano yung mangyari. Dapat may ganun tayong feeling. Kayo, di ba, pag hindi umattend, parang wala lang. Di ba? Naramdaman nyo ba? Wala. Tama ba? Pag hindi kayo umattend ng Sunday, parang wala kayong nararamdaman kahit ano sa buhay. Ibig sabihin, you are continuing to your sin. Ang Diyos nasasaktan. Di ba? At tandaan nyo, yung pagmamahal ng Diyos nandun pa rin. Kaya lang, sinasaktan mo yung Diyos eh. Na-open ng Diyos sa iyo eh. Kaya sabi niya, di ba, tularan natin yung kanyang pagtitiis. Siya nga nagtiis para sa atin. Tapos tayo hindi makapagtiis para sa Kanya. Di ba? Yung hindi ka pupunta ng Sunday dahil pagod ka, ano yung mga ginagawa natin, o naman yung pinagkabalaan natin, wala ka man lang nararamdaman. Hindi man lang, Lord, ano kaya mangyari sa akin? Lord, hindi ako umatin sa iyo. Wala ka man nararamdamang guilt o takot sa Diyos. Di ba? Parang manhid ka na no? Parang may turo ka ng anesthesia eh. Kahit tapik-tapikin ka eh. Okay lang eh. Hello? Kausapin mo yung katabi mo, ikaw yung sinasabihan ni Pastor. para sa iyo yata yung mensahe. Amen? Number 2, sabi dyan, not asking, ayan, sige, next slide kuya. Ayan. Sabi dahil sa 1 John, doon muna, kuya, number 2 muna. Balik ka muna. Balik mo. Not asking for God's forgiveness when committing a sin. Yung kapag nakagawa ng kasalanan, hindi ka humihingi ng tawad, you are continuing, di ba, nagpapatuloy sa pagkakasala, nasasaktan ng Diyos doon. Sino yung ganyan? Gawa na hindi humihingi ng kapatawaran. Di ba? Pag may nagawa kayo, maliit o malaki, dapat hinihingi natin ng tawad. Every time na makagawa, kaya nga nakita nyo, minsan, di ba, yung mga kasabihan o ginagawa natin mga matanda, bago matulog, di ba, sabi natin, humingi na tayo ng tawad sa Diyos, baka mamaya hindi ka na magising. Di ba? Kahit hindi ka na magising, nakahiningi ka na ng tawad sa Diyos, di langit ka na. Kasi napatawad ng Diyos kasalanan mo eh. Ang problema, kahit bago matulog, hindi tayo nagpe-pray. Di ba? Okay lang, walang nararamdamang anumang takot o guilt. Di ba? Kaya tanongin mo yung sarili mo, Kristiyano ka pa ba?
Mahal mo ba talaga ang Diyos? Nasasaktan mo ang Diyos, hindi mo ba alam? Diba? Nasasaktan mo ang Diyos. Hindi si pastor ang nasasaktan mo, ang Diyos ang nasasaktan. Hindi ang cell leader ang nasasaktan mo, ang Diyos ang nasasaktan mo. Dahil command niya yan. Hindi ko command yan. Utos ng Diyos yan. Command ng Diyos yan na pinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Diba? Tatanda ko, ulitin ko sa inyo, ang Diyos, nagsasaktan sa iyo, nagsasakitan na, na-open siya, pero mahal na mahal ka pa rin niya. Dahil kung hindi niya kanya mahal, wala ka na sa pagiging Christian. Malamang bumalik ka na sa dati mong buhay. Di ba? Kaya dito yung, di ba? Every time na makagawa tayo ng kasalanan, dapat, sabi nga ng 1 John 1:9, next, basahin natin kuya. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo sa Diyos, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Ganun lang, babanggitin mo lang yung kasalanan mo bago ka matulog. O kaya nakagawa ka ng kasalanan, Lord, sorry. Diba? Na medyo nasapa ko yung classmate ko. Medyo nag-init ako ng ulo eh, di ba? Lord, sorry, nakuha ko yung pera ni nanay ko, di ba? Wala akong pang ML eh, Lord eh. Di ba? Ganun, di ba? Lord, sorry, nakapanood ako ng pornography, hindi ko na tiis, Lord eh. Pag ganun ko, scroll ko, parang yung kamay ko nahinto na, Lord eh. Di ba? Hindi ko alam eh, bakit, di ba? Sorry kagad. Amen? Nanigas yung kamay pagdating doon sa pornography, no? Ayaw nang gumalaw. Ba't ayaw gumalaw yung kamay? Di ba? Igalaw mo, ayaw mo lang igalaw. Amen? Yan. Next. He never sinned, he never lied. Sabi doon, di ba? Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Yun daw yung dapat nating tularan. Hindi nagsinungaling kailanman. Amen? Ang sabi po ng, amen? Next slide. Yan. Be honest all the time. Alam niyo si Ate Marge minsan nakita ko kasi nag-post siya doon sa nag-post siya doon sa My Day. May parang umiiyak, parang daw to nagpapasalamat sa. Sabi ko, Marge, natanggap ka na? Hindi, pastor. Kasi may in-applyan daw siyang trabaho bilang teacher. Nung ini-interview na raw siya, inamin niya raw na sabi niya raw sa principal na meron siyang sa DepEd, nakarank siya. Sabi niya, itong trabaho, sabi niya, kung sakali pong i-hard niyo ko at tawagin na ako ng DepEd, pipiliin ko na po yun. Sabi ng principal sa kanya, alam mo, napaka-honest mong tao, sinabi mo yung ganyan. Kasi yung iba hindi na sinasabi yung ganyan eh. Diba? Kaya tuwang-tuwa sa kanya yung principal. Kaya ngayon, alam ko, pumasa na siya, na-hired na po siya bilang teacher. Doon sa Christian Academy, doon sa Nagtahan. Di ba po? Di ba? Yung pong pagiging honest natin, di ba? Maging maging tapat tayo. Ang sabi nga ni Benjamin Franklin, next slide, honesty is the best policy. Di ba? Ang tagal ko nang naririnig yung quotation na yan, si Benjamin Franklin pala yung nagsabi niyan. Di ba? Ang pagiging tapat. Di ba? Kasi, alam nyo, kapag tayo po ay tapat sa isang tao, nagbibuild ka ng respect and trust dun sa tao. Amen? Kapag tayo po ay nagiging tapat doon sa ating mga tao, kung kanino man, nagbibuild ka ng trust and respect. Sa teacher mo, sa kaibigan mo, kahit saan. Dapat maging honest tayo. Sa asawa, sa mga kapatid, sa nanay, sa tatay, sa light group leader nyo, kay pastor. Kasi kapag nagiging honest tayo, yung tiwala at respeto sa'yo. Di ba kaya nakita mo, pag nawala yung bagay na yun, wala na eh. Pag may lumapit ka, ay hindi ko paniniwala. Nagsisinungaling. Hindi tapat eh. Hindi totoo yung mga sinabi. Kaya pag may sinabi, nakita mo minsan, hindi ka na papansinin. Nawala na yung trust eh. Diba? Kaya nakita nyo, ang Diyos ganun din. Kapag tayo hindi nagiging honest, na-open siya sa atin. Na-open siya. Kaya sabi niya, tiisin nyo yung katulad ng ginawa ko, sabi ni Christ. Kasi hindi siya gumawa ng kasalanan at minsan, hindi siya nagsinungaling. Next, sabi pa ron, no complaint even if punished, just tell the truth. Ano po yung ibig sabihin niya? Basahin natin yung talata para maintindihan natin. 1 Peter 2:20, nandun pa rin po tayo sa 1 Peter. May pagmamalaki ba ang magtiis ng parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Hindi. Ngunit kung magtiis kayo ng hirap sa pagkabila ng paggawa ninyo ng mabuti, pagpapalain kayo ng Diyos. Ano po yung ibig sabihin nito? Yung nagsabi ka ng totoo, hindi ka nagsinungaling pero naparusahan ka. Dahil yung sinabi mo magpapahamak sa'yo eh. Kaya mo bang gawin yan?
Di ba? Halimbawa, ito yung example. Next slide. Si Saint Louis. Kilala niyo po ito. Di ba? Ito yung na-canonize na na Pilipino na naging santo. Di ba? Kaya may pag-asa pa kayo maging santo. Amen? Ito po, di ba, alam naman natin yung history nito. Nung panahon ng Hapon, di ba, hindi niya pinagkaila yung kanyang pananampalataya bilang Kristiyano o bilang Katoliko. Kayo po ba, pag may pumasok na terorista rito, at tinanong, sino po yung mga born again dyan? Tataas ba kayo ng kamay? Dahil kung may born again dito, babariling ko na eh. Di ba? Tataas ba kayo ng kamay? Sabihin na iba, hindi po, 4-piece po to, 4-piece. Nagtuturo si pastor na 4-piece linggo. Baka magagano na kayo rito, di ba? Walang sumagot. Hindi nga, pag gumano, no? May pumasok bigla sa pinto, no? May dala-dala mga malalaki, no? Sino mga born again dito? Tingin ng lahat, oh. Wala po, 4-piece to. Dapat hindi natin ba? Magsabi tayo na to kahit ikapapahamak mo. Hindi mo alam, prank lang yun. Di ba? Mekos-mekos lang yun. Mark. Hindi mo alam, prank lang yun. Sinusubukan lang yung pananampalataya. Takot ka agad, takbo ka agad sa CR. Di ba? Kailangan kahit ikapapahamak natin, magsabi ka ng totoo. Di ba? Yung magiging honest natin. Kasi yung balik mo ngayon talata, kuya. Tignan mo ngunit kung magtitiis kayo ng hirap, sa kabila ng paggawa nyo ng mabuti, ibig sabihin, yung sinabi mo naman yung tama. Di ba? Sabi diyan, pagpapalain kayo ng Diyos. Unless nagsinungaling ka, di ba? Kahit napahama ka, walang mangyayari. Amen? Next. Sabi diyan, sige pa, kuya, next. He never take revenge. Yan. Kaya nga sabi ko dito, sino yung mga troublemaker dito? Di ba? Si Kristo ni minsan hindi gumanti. Basahin natin 1 Peter 2:23. Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Kasi ang Diyos natin, siya yung gaganti. Siya yung siya po yung pwede lang humatol. Di ba? Kaya tayo, di ba? Si Kristo, ito po yung isang sabi niya, di ba? Yung dapat na tularan, tignan nyo yung verse na mga ginamit natin, 21, 22, 23. Ang sabi niya, ano yung mga dapat tularan? Hindi siya nagkasala. Hindi siya nagsinungaling. Pangatlo, hindi siya, sabi niya? Hindi siya gumanti. Di ba? Kaya dapat tayo po, hindi tayo gumaganti kapag merong nang-iinsulto sa atin, merong nagpe-persecute sa atin, ipabayaan mo sa Diyos yun. Kaya nakita nyo, mahirap talagang maging Christian. Pero yan po yung kinakailangan natin. Kasi sabi nga ni Christ, di ba, yung pagtitiis natin dito sa lupa, bahagi yan ng pagkakatawag natin. Patibayan lang yan bilang isang mga mananampalataya. Next slide. Tignan niyo po si Christ. Sa John 8:59, nagsidampot sila ng mga bato upang siya ay batuin. Ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Hindi siya nakipagbatuan. Di ba? Hindi siya gumanti. Umalis lang siya. Amen? Next. Ayan. Ito po para makita natin na hindi tayo gumaganti. Ano kailangan gawin natin? Leave your enemy to God. Ipaubaya mo sa Diyos yan. Pag merong mga tao na nangiinsulto sa'yo, nambubuli sa'yo, o basta merong hindi magandang ginagawa sa'yo, ubayaan mo sa Diyos. Basahin natin yung talata. Ang sabi ng Romans 12:19-21, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Sabi dyan, ipaibaya ninyo iyon sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang pagiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Pabayaan yung ang Diyos ang gumanti. Kasi siya yung nakakaalam. Ayaw niya kasi tayo yung magkasala. Kasi tignan mo, halimbawa, merong nanakit sa'yo. Gumanti ka dahil nainulot mo, tapos napatay mo pa yon. Nagkasala ka. Makukulong ka pa. Kung hindi ka gumanti, hinintay mo, Lord, kayo na po yung bahala rito sa taong ito. Diba? Kaya nga sabi ron, di ba, ipanalangin yung kaaway eh. Nakita nyo, kapag ang Diyos ang gumanti, yung higit doon sa iniisip mo, iba pa ron kasi ang Diyos makatarungan. Next, sabi dyan sa talata pa, sa halip,
kung nagugutom ang iyong kaaway, dalhin mo pa sa Jollibee, pakainin mo pa. Di ba? Yung sinapa ka na, pakakainin mo pa. Nung sinapa ka, kain tayo sa Jollibee, sabihin mo. Diba? Kung nauuhaw, dalhin mo sa Starbucks. Diba? Mag-Starbucks muna kayo. Diba? Ganun, grabe, no? Ang hirap. Sabi, painumin mo. Sa gayon, ay magbubunton ka ng mga baga sa kanyang ulo. Ano yung ibig sabihin nun? Para bang ba? Biro mo siya na yung gumawa ng masama, biro mo siya pa yung pakakainin mo. Para makikita niya, parang mahihiya siya doon sa sarili niya. Grabe, ako na yung nanakit. Ako na yung nakagawa ng kasalanan. Akalain mo, papakainin pa ako? Nadalhin pa ako sa Jollibee, tapos punta pa raw kami ng Starbucks, uminom pa raw kami ron. Parang yung hiya ba? Kaya sabi niya, huwag kayong magpadaig sa masama, hindi daigin nyo ng mabuti ang masama. Kaya kung mayroong mga bagay na ginagawa sa atin na masama, gantihan nyo yan ng mabuti. Huwag ding masama. Diba? Nung sinapak ka, sinapak mo rin. Diba? Baka nung sinapak, hindi mo lang sinapak, tinadyakan mo pa, dalawa pa yung sa'yo. Diba? Hindi, ganun. Gantihan mo rin ng mabuti. Diba? Nung sinapak ka, bigay mo pa raw yung kabilang mukha mo. Diba? Pag sinampal ka raw, diba? Sabi, mahal mo kayo, bigay mo pa yung kabila. Diba? Baka sundin mo talaga yung Bible. Ito pa, diba? Baka kulang pa, bigay mo nga. Diba? Kaya sabi natin, diba? Ito yung next. Sabi mo dyan, love your enemy. Bumalik ulit tayo ron. Diba? Kapag hindi tayo, kaya dapat hindi po tayo naghihigante. Huwag tayong mga troublemaker, tayong mga Christian. Kahiya-hiya, diba? Hindi ka magiging magandang ilaw. Diba? Malalaman, diba? Born again yan. Grabe. Siya pa na umuna lagi sa away. Diba? Gumaganti ka agad eh. Diba? Pag mayroong mga taong gano'n, ipag-pray nyo lang po yung mga taong yun. Ipaubaya nyo sila sa Diyos. Diba? Yung hindi natin paglaban, hindi po kaduwagan yun. Sinusunod lang natin yung sinabi ng Diyos na huwag tayong magigante, na mahalin natin yung ating kaaway. Nakita nyo, yung gusto mo mangyari sa kanya, higit pa ron. Yung ipapakita sa iyo ng Diyos kung gaano siya makatarungan. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Love your enemy. Next. Sabi dyan, subalit sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ng mabuti ang mga napupos sa inyo. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nangaapi sa inyo. Amen? Pakipatay nga ng ilaw, manonood tayo ng video. Pakipatay lahat ng ilaw. Ba, ang ganda? Wala pa, yan pala. Nung nagtuturo, I was able to ask my students, sabi ko sa kanila, magfe-February na, mag-Valentine's Day na. Pwede nyo ba akong samahan? Sabi lang saan, sir? Nagtuturo pa ako sa LaSalle Benilde. I was able to ask my students, sabi ko sa kanila, magfe-February na, mag-Valentine's Day na. Pwede nyo ba akong samahan? Sabi lang saan, sir? Haharanahin natin ang magiging asawa ko. Sila Lane ay nag-aaral ng orthodontics sa UP Manila. So, LaSalle Benilde is very near it. Kaya sabi ko sa mga estudyante ko, samahan niyo ako, haranahin natin silang lahat. Yes, sir! Ganon. Practice pa kami. Tapos ito na. Pumunta na kami sa UP Manila. Tapos sa isang laboratory, nandun ang mga dental chairs, may mga pasyente at mga dentistang nag-aayos ng mga ipin nila. Tapos yung mga estudyante ko, may dalang gitara, marami sila, pumasok dun sa kwartong yon. Ako nagtatago sa labas. Tapos, sabi nila, excuse me, we are looking for Dr. Lalaine Lucas. Sabi nung asa ko, that's me. Sabi nila, ma'am, our teacher, Mr. Gogna, asked us to come here to serenade you. Haharanahin kayo. So talagang nagulat silang lahat. Tigil lahat. Yung mga pasyente, nakanganga, gano'n, no? Tigil lahat eh. Tapos kanta na sila. Mahal, pangako sa iyo,
hindi magbabago. Ikaw lang ang iibigin ko. Tapos kanta sila, talagang sila lang, kilig na kilig, di ba? Tapos ako, nasa likod lang. May dalang bulaklak at sabi ko sa mga estudyante ko, pagdating ng chorus, ako lang ang kakanta. Pagdating ng chorus, tumabi sila, pumasok ako, may dalang bulaklak. Minsan lang kitang iibigin. Alam mo, sila lang kinuha yung bulaklak, tapos sabi, ikaw talaga. Tapos yung mga pasyente, nakanganga pa rin, ha? Alam niyo, yung mga estudyante ko, hindi nila makalimutan yun. Because that is what courtship is. You make your loved one feel that he or she is loved. And that is what God is doing every single day of your life. Have you noticed? Kaya from now on, wag mong sasabihin sa sarili mo, sa buhay mo, at sa iba, walang nanligaw sa akin. Hindi yun totoo. Pagdilat mo at nakita mo yung bagong araw, may sinasabi ang Diyos sa iyo. Paghigop mo ng masarap mong kape, may sinasabi ang Diyos sa iyo. Pagpunta mo sa trabaho, may sinasabi ang Diyos sa iyo. Pag nakakita ka ng mga taong umingiti, pag tumatawa ka, may sinasabi ang Diyos sa iyo. Ano yon? Mahal, pangako sa iyo, hindi magbabago. Ikaw lang ang iibigin ko. Every moment of the day, every single moment, God is blessing you and showing you His love. Yun ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Tapos nagkasala ka, you sinned. Sinaktan mo ang Diyos. Sinira mo yung tiwala niya sa iyo. Pinibigyan ka ng pagmamahal, tinatanggihan mo. You sinned. You failed. You made mistakes in life. Pero ano yung sabi niya? Ang sabi niya sa iyo, kahit ikaw ay lumayo at masaktan ako, asahan na di maglalaho. Yung akala mo alis na siya kasi mali ginawa mo. Yung akala mo, Lord, yung minsan na yan, mamahalin mo kung minsan, kung mabait ako, kung okay ang buhay ko, kung wala akong kasalanan, yun yung minsan. Pero alam mo, sabi ng Diyos sa iyo, ito yung minsan. Ano yung minsan? Minsan lang kitang iibigin, minsan lang kitang mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan. Alam niyo to kung ano, di ba? Di ba? Ano yun? Yun yung minsan, nakapako pa. Para hindi kumonte, hindi ganito, hindi ganyan. Ang minsan sa Kanya, magpakailanman yung minsan. Dahil ang minsan ay magpakailanman. Dahil ang minsan ay magpakailanman. Yun yung minsan. God is courting you every single day. My prayer is that you will see it every day.
ni Ariel Rivera. Sabi ko, ako nakakanan. Hindi, wag na. Wag na. Alam nyo, okay na yan. Close na kuya. Sige. Amen. Nakita natin, close na kuya. Okay na yun. Yun ang pinaka-close na yun. Nakita niyo po yung, di ba, yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang topic natin ngayon, yung paano natin ibabalik yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Di ba? Yung hindi siya masasaktan. Di ba? Nakita niyo naman yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Di ba? Yung kanyang minsan, hindi lang, yung minsan ng Diyos magpakailanman. Di ba? Sa bawat, di ba sabi niya, sa bawat gising sa umaga, ba, hindi mo naalala yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Pero po, ano ginagawa natin? Diba? Sinasaktan, nasasaktan ng Panginoon. Na-o-open siya sa atin. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Diba? Na-o-open ng Diyos sa atin. Kaya, ang ganda nung kinanta ni Brother Haron Cog na ipinakita niya na kung paano tayo niligawan ng Diyos. Alam niyo, ganun yung ginagawa ng Diyos sa atin. Diba? Kahit nalalayo ka, hindi siya lumalayo. Diba? Pero ano ang ginagawa natin? Wala, hindi man lang tayo natatakot. Diba? Wala man lang tayong sa Panginoon. Diba? Parang wala man tayong guilt, wala tayong anumang nararamdaman. Pero yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin, diba? Kahit lumalayo tayo, nagkakasala tayo, ang Diyos lumalapit pa rin sa atin. Hindi tayo pinababayaan. Pero ano ginagawa? Di ba? Na-open natin ng Diyos. Gusto natin yung sa atin masusunod lagi. Di ba? Para sabi nga natin, di ba? Nagiging one way tayo. Gusto natin, tayo lang yung makakatanggap lagi sa Diyos. Ikaw naman, paano naman yung sa Diyos? Paano naman yung Diyos na tinanggap natin, na naglinis ng ating mga kasalanan? Paano naman yun? Tayo na lang ba yung laging iibigin niya? Tayo na lang ba yung laging gagabayan niya? Tayo, ano gagawin natin? Diba? Kaya hinihingi lang ng Diyos yung sabi natin, yung kanyang mga command sundin natin. Diba? Yung mga bagay na nakaka-open sa Kanya, tanggalin na natin sa ating puso yun. Alam niyo, this day is a great day para sa ating lahat. Mark this day para sa buhay natin. Na hindi natin alam na nasasaktan ko pala ang Diyos. Akala ko lang, ginagawa ko lang yung bagay na ito na parang baliwala lang. Ang Diyos pala nasasaktan. Ganun pala siya nung manliligaw. Ganun niya pala tayo tinitreat. Ganun niya pala tayo minamahal sa ating mga buhay. Diba? Yung sabi niya, minsan lang kita ubigin. Pero yung minsan niya roon, magpahawalang hanggan yun eh. Hindi naman nagbabago yun eh. Diba kaya sabi ko nga sa inyo, nasasaktan ng Diyos, pero yung pag-ibig niya nananatili yun. Nananatili yun. Ngayon, tayo na lang yung inaano ng Panginoon. Anak, kamusta ka na? Diba? Kamusta tayo, anak? Diba? Yun yung hinatawag yan eh. Nasasaktan ako doon sa mga, pero anak, kahit ganyan, hindi ako lumalayo sa'yo. Narito pa rin ako sa'yo. Narito pa rin ako sa'yo. Hindi kita pababayaan. Diba? Mga kapatid, sa gabing ito, tignan natin yung mga bagay na ginagawa natin sa Panginoon. Nabibigyan mo ba siya? Nasasaktan mo ba siya? Naibabalik mo ba yung pag-ibig sa Kanya? Bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid. Ba? Alam nyo, mga kapatid, yung pasasalamat na ito, kulang yung salitang thank you Lord, sorry Lord, kulang na kulang yan sa ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Ewan ko lang kung hindi nyo nararamdaman yung goodness and love of God sa ating mga buhay. Hindi ko lang alam kung nararamdaman natin yan. Pero ang Diyos, ganyan siya magparamdam sa atin. Ang akala lang natin,
na nilayuan na tayo. Hindi. Yung pag-ibig ng Diyos, tuloy-tuloy yan sa buhay natin. Kaya kapatid, tayo lang po yung hinihintay ng Diyos. Magbigay tayo ng sukli sa Kanya. Kung tutusin, hindi niya na hinihintay. Kaya nga, di ba? Dapat yung magkukusa na, hindi na kinakailangang mensahe, hindi na kinakailangan daanin sa utos. Dapat kusa na yan eh. Kasi from dark to lightness, dinala tayo ng Panginoon. Hallelujah. Tayo'y manalangin. Hallelujah, Lord. Thank you, napakabuti niyo sa aming buhay. Lord, lahat kami na narito ngayon, Panginoon. Napakabuti mong Diyos, Panginoon. Napakabuti mo, Lord, sa aming buhay. Sapagkat nagbibigay ka, Lord, ng mensahe na magbabalik, Lord, ng pagmamahal namin sa inyo. Tunay nga, Ama. Lord, kahit ilang sorry po yung aming sambitin, ilang pasasalamat sa aming mga labi, kulang na kulang sa mga bagay na ginagawa mo po sa amin. Hallelujah, Lord. Sa amin palang paggising, binibigyan mo kami, Lord, ng bagong buhay. Sapat na yun, na muli na meron kaming panibagong buhay sa bawat araw. At Lord, yung narito kami, Lord, mula ng aming pagsilang, sinasamahan mo kami. At ngayon, Lord, binago mo yung aming buhay, inaayos mo yung aming buhay, meron kang magandang mga plano sa amin. Lord, tulungan mo po, Lord, yung bawat isa sa amin. Mula sa gabing ito, Panginoon, hindi ka na namin sasaktan. Hindi ka na namin bibigyan ng pagkakataon na ma-open ka sa amin, Lord. Hindi na po, O Diyos. Hindi na po. Ipinakita mo sa amin, Panginoon. Ipinadama mo sa amin ang aming pag-ibig mo sa amin. Maraming salamat. Walang ibang Diyos na katulad po kayo. Kaya pala sinabi mo sa iyong mga salita, huwag kaming magkakaroon ng ibang Diyos liban sa inyo. Sapagkat ganun yung pagmamahal na ibibigay mo po sa amin. Lord, yung mga anak mo na narito, kung hindi pa man nila nararamdaman ang pagmamahal po niyo, Panginoon, iparamdam niyo po sa kanila, Lord. Iparamdam niyo po, Lord, sa bawat isa sa amin kung gaano niyo po sila kamahal, Panginoon. Iparamdam niyo po, Panginoon, doon sa mga anak mo na narito. Lord, iparamdam niyo po sa kanila. Iparanas mo po sa kanila, Lord, sa maliit at sa malalaking bagay, Panginoon, na ginagawa mo sa aming buhay. Para, Lord, magising kami, Panginoon. Para magising kami, para yung mga bagay na ginagawa namin na nasasaktan ka pala, Lord, hindi na namin gagawin, Panginoon. Mangangako kami, Panginoon, na hindi namin gagawin yung mga bagay na yan. Hallelujah, Lord. Lord, sa paglabas namin sa lugar na ito, Panginoon, samahan mo po, Lord, ang bawat isa sa amin. Lord, sahilyohan mo po ng iyong Espiritu, Lord, yung kanilang mga puso, para paglabas nila, Lord, sa lugar na ito, hindi ito maaagaw ng kaaway. Hindi ito maaagaw ng kaaway. Lord, samahan mo po kami lahat, Panginoon, hanggang makarating kami sa bahay, hanggang sa araw-araw ng aming mga buhay, Panginoon. Para, Lord, hindi ka na namin masasaktan. Para hindi ka na namin masasaktan. Lord, yung pag-ibig, Lord, na ibinibigay namin sa iyo, Panginoon, na mahibigay namin ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Mamahalin ka na namin, O Diyos. Hallelujah, Lord. Maraming salamat. Maraming salamat, Lord. Siguro, Lord, kahit ilang pasalamat ang sambitin namin, kulang na kulang pa rin. Pero gayon pa man, Panginoon, kami nagpapasalamat. Nagbigay ka, Lord, ng mensahe sa amin, Panginoon, na magbibigay liwanag at, Lord, magbibigay ng lalong pagbabalik namin ng pagmamahal sa inyo, O Diyos. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus.
ibinabalik namin ang pinakamataas na pagsambat papuri. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen. Purihin ng Diyos